hills and the sea. Then he created the sun and the stars, the land, the birds, the trees. He made all creatures that live in this world and told them to live by His plan. Then as He rested, the Lord sanctified the 7 days of man. Molded on the image of His Maker, man shall be made of His own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for all men. So pray and believe in the Lord's only light, and we'll have perfection again. This song is from Robert's Hard to Find Music Library. Molded on the image of His Maker, man shall be made of His own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for all men. So pray and believe in the Lord's only light, and we'll have perfection again. Sa ngalan ng Alpha Omega, the Highest Kingdom of God, magandang hapon po sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ngalan po ng DGP, Divine Government of the Philippines, tayo po ay nagpapasalamat sa ating dakilang lumikha na si Jehovah dahil binigyan na naman niya tayo ng panahon, pagkakataon na tayo na po ay makapagpatuloy sa ating programa patungkol po sa Dibino Gobyerno dito sa Pilipinas. Sa lahat-lahat po ng mga nanonood na po sa atin ngayon mula Luzon, Visayas, Mindanao, saan mang sulok sa buong mundo kayo ngayon panood, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon kay Madam Raquel Caboverde na patuloy pong nanonood sa ating programa. At kay Madam Stephanie Dumaog, mga Dumaog family dyan sa Barangay Mudyang. Kay Madam Magdalena Dumaog, magandang hapon po sa inyong lahat. At kay GP RM Omega, bro, magandang hapon at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Kay Silangan Bayan ng Pilipinas, magandang hapon din. At kay Brother Oliver Suelio na nanonood po sa ating ngayon dyan sa Digos City, kasama po sa mga staff po ng Palawan Pawn Shop, magandang hapon po sa inyong lahat. At maraming salamat sa patuloy na pagpakinig sa ating programa. At magandang hapon din sa mga 11 viewers. Hindi ko man makikita inyong mga pangalan, pero maraming salamat. Kung okay lang sa inyo, pwede kayo mag-comment
na para mabasa ko ang inyong mga pangalan. Sa mga hindi ko pa friend, kasi yung mga naka-follow or mga naging kaibigan po natin dito sa Facebook, makikita po nila tayo, makikita ko rin ang inyong mga pangalan. Kay Brother Benny Saclote, magandang hapon bro, all the way from Quezon Province. At sa lahat-lahat ng mga kasamahan natin dyan sa Quezon Province, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Florencio Ardaniel, dyan po sa may Vegan Norte, dyan po sa may Tuktok ng Luzon, magandang hapon po ang ating kaibigan dyan. Sino pa dito? Yung mga nanonood na po sa atin ngayon. Okay? Marami po tayo mga bagay na tatalakayin sa mga oras na ito dahil ito po yung pinaka magandang programa na mangyayari po sa ating bansang Pilipinas. So magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga nanonood po. Yan po, dyan po sa Matanao, Davao del Sur, sa Barangay Tuwak, Bernisan, sa aking ina na nanonood po sa atin. Magandang hapon. Kay Lydia Sagaran Mangkal, mga Mangkal family, Inok family, at sa lahat-lahat pa ng mga kaparintihan diha sa Matanao, Fiu Flabi, Digamo, yung aking mga kapatid sa tribong Blaan. Diyan naman po sa kay Brother Pastor Rolando Saplahio. Magandang hapon, Pastor. Maraming salamat sa ating mga kaibigang mga pastor na patuloy pong tumatangkilik sa programa po natin. At gusto ko lang batiin yung ating bisita kaninang umaga na manonood po sa ating live. Pagkatapos nito kay Dato Rico Biron. Okay? Kay Dato Rico Biron all the way from Bayugan Ono. Narinig po niya yung ating programa, yung ating live. So bigla siyang agaran siyang nakarating dito kaninang umaga. So maraming salamat kay Brother o kay Dato Rica Biron na tumatangkilik sa programa ng Divino Gobyerno. At kay Madam Lady Min Kanuto dyan po sa General Santos City na nakausap po natin din kanina. Magandang hapon po sa lahat-lahat po ng mga tumatangkilik po sa DGP, sa lahat po ng nakikipag-ugnayan. Magandang hapon po sa iyong lahat. Diyan sa Luzon, diyan po sa Visayas, dito naman po sa Mindanao. Maraming salamat sa mga nag-shares po ng ating live, sa mga nag-shares po ng ating mga reels diyan na mga putol-putol na mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil mga hindi man tayo nagkakakilala, hindi man kayo nakapunta dito, pero maraming salamat din dahil sumusuporta po kayo sa programa po ng Diyos sa Divino Gobyerno sa Pilipinas sa pamamagitan po ng inyong pag-share sa inyong mga kasamahan, kaibigan. Malaki na pong tulong yan na yung programa ng Divino Gobyerno makarating po sa inyong area. Diyan po sa Samar, Leyte, magandang hapon po sa mga kaibigan po nating mga Rizalista dyan po sa Barangay Rizal. Hindi ko naman po maisa-isa yung kanilang pangalan pero nandyan sila palagi. Nanonood po sa ating live. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan po nating mga kapatiran po nating mga Rizalista. Dyan naman po sa Apayao, sa Kalinga, kay Ma'am Judith Albister, mga kasamahan po dyan. Magandang hapon po mga Calpito family at mga Olive family, sa lahat-lahat po ng mga pamilya dyan na naniniwala po sa DGP. Kaliso family, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, so tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa ating programa sa patungkol po sa Divino Gobyerno sa Pilipinas. So ito po yung ating mga tatalakayin sa hapon na ito. Maraming mga katanungan na dumating po sa atin, maraming mga suggestion po sa iba't ibang grupo, marami pong mga gusto po nilang mangyayari pagdating po ng Divino Gobyerno. Mga kapatid, ito lang po yung ating masasabi. Yung hari lang po yung makapag-decide niyan kung ano po yung dapat gawin
sa pag-implement po ng Dibino Gobyerno. Tayo lang po ay ginamit ng Panginoon upang ihayag yung magandang balita patungkol po sa programa ng Diyos dito sa Pilipinas. Pero sa pagdating po ng implementation, yung hari po, kung sino man yung hari na hahanapin po ng ating mahal na Pangulo na Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayon, kung sino po yung hari na kanyang hahanapin, yun lang po yung masusunod sa pagpapatupad sa programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Kaya dapat po nating alalahanin na sa lahat po ng mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, masama man or mabuti sa mga individual nating mga buhay, mayroon mga ups and downs mga kapatid. Ito po ay kalooban po ng Diyos. Kung marami mang kapatiran po natin na kumbaga nasa kahirapan pa ngayon na hindi pa umaangat po yung kanilang pamumuhay, yan po mga kapatid yung magandang pag-asa po natin yung Dibino Gobyerno. Dahil dyan po sa Dibino Gobyerno, makikilala po natin yung hari, makikilala po natin yung sugo, makikilala po natin yung anak ng Diyos na magpapatupad sa kanyang batas, sa kanyang Dibino Gobyerno dito sa Pilipinas. Kaya po palagi nating sinasabi na itong batas natin ngayon, na itong gobyerno natin ngayon, bakit natin palagi sinisigaw yung Dibino Gobyerno? Dahil yung sistema po ng ating government ngayon hindi pa banal. Hindi pa po pinapatupad yung kalooban po ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Bagkus po itong mga nakaupo ngayon, ito po sila po ay mga hinirang po ayon po sa kalooban po ng tao, ayon po sa kalooban din po ng Diyos na sila'y makaupo sa kanilang posisyon. Pero ni isa sa kanila, wala pa pong nagpapatupad sa batas ng Diyos na magiging saligang batas ng bansang Pilipinas. At yun po yung ating hinihintay ngayon na mangyayari sa ating bansang Pilipinas, na yung hari mismo, yung anak mismo ng Diyos, yung magpapatupad sa batas na yan, na yung kanyang mga utos, yung kanyang mga palatuntunin, yung kanyang mga kautusan magiging saligang batas ng ating bansang Pilipinas. Yan po yung pinakamagandang programa na mangyayari po dito sa Pilipinas, na yung batas ng Diyos magiging saligang batas ng bansang Pilipinas, at the rest po na programa dito sa Pilipinas to follow na po yan. Susunod na po yan. Lalong-lalo na po dito sa mga humanitarian projects, humanitarian program. Susunod at susunod talaga yan mga kapatid. Yung development sa bawat barangay, bawat munisipyo, bawat lungsod, bawat syudad, mangyayari at mangyayari yan after ma-implement yung Dibino Gobyerno. Dahil yan na po yung ipapatupad ng hari na uupo dyan sa kanyang kaharian. Kaya yan po mga kapatid yung pinakamagandang programa. Kaya sa lahat-lahat po ng mga Filipino na nakaintindi na po sa programa ng DGP, hindi po natin niluwalhati yung kahit sinong diyang mga leader, mga spiritual na mga leader, niluwalhati po natin yung dakilang Diyos na si Jehovah, na siya lang po yung karapat-dapat luwalhatiin dito sa bansang Pilipinas. Dahil yan po yung dahilan na siya po'y umalis doon sa bansang Israel. Yan po yung dahilan na iniwan niya yung bansang Israel, dahil hindi po siya naluwalhati doon sa bansang Israel. Kaya yan po yung pinakamalaking challenge ng bansang Pilipinas ngayon. Tayong mga Filipino, yung pinakamalaking challenge natin, na iluwalhatiin natin yung ating dakilang manlilikha na si Jehovah dito sa bansang Pilipinas. Yan po yung essence ng Dibino Gobyerno. Yan po mga kapatid yung pinakabuod ng Dibino Gobyerno. Bakit nating sinisigaw yung batas ng Diyos magiging saligang batas? Dahil yan po yung paraan maluwalhati ang Diyos dito sa Pilipinas, yung Diyos na umalis sa bansang Israel at nandito ngayon sa mga pulo ng dagat, dito po sa silanganan, dito po sa Pilipinas.
Kaya sa pamamagitan po ng Alpha Omega, the highest kingdom of God, maluwalhati ang pangalan ng ating dakilang Diyos na si Jehovah dito sa bansang Pilipinas. Kaya maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood palagi sa ating programa. Magandang hapon kay Sir Danny Basiwa. Diyan po sa Rizal Province po, magandang hapon po sa grupo po ng Criselda, magandang hapon sa mga nanonood po sa atin ngayon. Mga keepers po ng mga kayamanan po ng Diyos. Mula Luzon, Visayas, maraming mga keepers sa kayamanan. Kaya pagdating po ng Dibino Gobyerno, magiging magkaisa po yan lahat. Magiging maipatupad po yan lahat sa pamamagitan po ng Dibino Gobyerno. At maraming salamat din sa mga iba't ibang grupo na nag-express na po sa kanilang pakikipagkaisa sa Dibino Gobyerno. Maraming salamat din sa mga iba't ibang spiritual groups, sa iba't ibang religious groups na nakaunawa na sa panawagan natin na dapat po magkaisa ang lahat po ng mga religious leaders, spiritual leaders na itayo natin yung Dibino Gobyerno sa bansang Pilipinas. Hindi natin hayaan itong mga nakaposisyon ngayon. Hindi natin hayaan itong mga gahaman sa pera, gahaman sa posisyon na manatili dyan. Ito po yung palagi nating dalangin sana sa Panginoon. Ito po sana yung ating dalangin kagaya po sa itinuro ni Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na sila'y manalangin sa dakilang Ama na si Jehovah na Ama namin, luwalhatiin ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo at matutupad yung kalooban mo dito sa lupa maging sa langit. Thy kingdom come, thy will be done here in the Philippines as it is in heaven. Na yung kaharian ng Diyos maipatupad na po sa Pilipinas upang maluwalhati yung pangalan ng Diyos. Yan po mga kapatid, yung programa ng DGP. Hindi po tayo nagprograma ng kayamanan. Yung programa ng DGP mga kapatid, Dibino Gobyerno, Divine Government, yan po yung pinaka-sentro ng programa ng DGP. Divine Government of the Philippines. Yan po yung pinaka-sentro ng ating programa. Hindi po kayamanan. Dahil marami ng grupo ang umaangkin sa kayamanan, nagtrabaho para sa kayamanan. Yung ating trabaho ngayon sa Dibino Gobyerno, ipahayag na yung kaharian ng Diyos, na yung batas ng Diyos magiging saligang batas ng bansang Pilipinas. Yan po mga kapatid, yung pinaka-mission po ng DGP, na upang itong Pilipinas, magiging paraiso ito ng mga anak ng Diyos, at dito maluwalhati ang ating dakilang manlilikha na si Jehovah. Kaya sa lahat-lahat po ng mga kasamahan po natin dyan, na gumagalaw po sa kayamanan, gumagalaw po sa divine wealth, ituloy nyo lang po. Ituloy nyo lang. Pero ito lang po yung aking panalangin. Ito lang po yung aking panawagan sa lahat-lahat po ng gumagalaw ng kayamanan ng Diyos. Hindi matutupad yan hanggat hindi maitayo yung Dibino Gobyerno. Hindi mauuna yung kayamanan. Maniwala kayo sa hindi mauuna yung kayamanan. Mauuna yung Dibino Gobyerno. Dahil kapag ma-implement na po yung Dibino Gobyerno, yan po yung proteksyon ng kayamanan. Dahil kung hindi may patupad yung Dibino Gobyerno, hindi rin makukuha yung mga kayamanan na yan. Hindi rin darating yung inaasahan nilang buyer. Yung inaasahan ng mga keeper na buyer, hindi rin yan darating sa Pilipinas dahil hindi pa nila makikita yung proteksyon ng kanilang transaksyon. Dahil maraming snatcher sa daan. Maraming salisi sa daan. Okay? Lalo na kung transaksyon kaliwaan. Kaliwaan, mayroon namang nakaabang sa kanan. Pag maroon namang mga nakaabang na upang i-intercept
yung transaksyon. Kaya hindi mangyayari yung transaksyon na kayamanan na makukuha na kahit ni isa, na kahit sino man, walang kahit piso or ilang centavos na papasok sa Pilipinas upang magiging part ng kayamanan hanggat hindi magiging banal ang gobyerno sa Pilipinas. Kaya nga yung palagi kong sinasabi nung nakaraang linggo. Yung aking sinasabi po nung nakaraang linggo, hindi po ibibigay ng iba't ibang bansa yung kayamanan, yung mga accounts na nandoon sa kanila. Hindi nila isuko sa Pilipinas yung mga accounts, yung mga kayamanan na nandoon sa kanila hanggat hindi nila makikita na itong Pilipinas banal na ang kanyang gobyerno. Dahil yun po yung kanilang hinihintay. Isuko nila yung kayamanan na nandoon sa kanilang bansa. Isurrender nila dito sa Pilipinas pagka maging dibinog gobyerno na po yung ating bansa. Dahil yun din po yung kanilang asahan upang sila'y maka-renew po ng kanilang pangungutang. Upang sila po ay maka-reset. Okay? Upang sila'y makautang muli sa bansa. Upang sila'y makinabang muli sa kayamanan ng Pilipinas, hinihintay nilang maitatag yung dibino gobyerno. Hindi mauuna yung global reset bago yung dibino gobyerno. Mauuna yung dibino gobyerno bago yung global reset. Dahil yung uupo na hari dyan, yan po yung sole signatories sa ganong transaksyon. Okay? Kaya nga yung ating pananawagan, nahanapin po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung hari na maghahari dito sa Pilipinas dahil yun po yung sugo ng Diyos Ama. Upang lahat ng programa ng Ama maisakatuparan na sa ngalan po ng dibino gobyerno, sa ngalan din po ng hari na kanyang ipapadala dito sa Pilipinas. Yan po mga kapatid yung ating hinihintay at palaging hinihintay at inaasam-asam na mangyayari dito sa Pilipinas. Yung batas ng Diyos. Dahil yan po yung proteksyon ng mga Filipino. Paano bigyan ka ng 1 milyon, 2 milyon? Tapos pagdating mo sa daan, naglakad-lakad ka dyan, papunta pa uwi ng bahay mo, maraming nakaabang na tulisan. Hindi ka protektado ng government natin ngayon. Hindi protektado yung mga anak ng Diyos kung magkakaroon man ng divine wealth na matatanggap po nila. Hindi protektado ang mga Filipino. Kung ibibigay man ng Diyos, mauna yung divine wealth sa bawat Filipino ngayon, hindi protektado. Dahil yung kapwa mo, yung kapitbahay mo, yun din po ang magnakaw sa iyo. Okay? Kaya, yun po yung programa. Mauuna po yung divine government. Bago po yung divine wealth. Dahil yan po yung protection natin, divino gobyerno. Dahil yung mga nagsasabi na, nandito kami pastor, nakaabang lang sa implementation ng divine wealth dahil kami po yung mga warrior po ng Diyos. Kami po yung soldier ng Diyos. At maraming salamat dahil nandyan sila nakahintay, nakaabang. Yung grupo po ng iba't ibang grupo ng religious spiritual groups na Alpha Omega na mayroon po silang sariling mga warrior, mga spiritual warriors na handa silang tutulong pagdating po ng implementation po ng Divino Gobyerno. Mga espiritu po yan ng mga anak ng Diyos na uhaw na po sa programa ng Diyos. Kaya sana po yung mga Filipino, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po ng tribo, lahat po ng mga lumad, lahat po ng mga katutubo sa buong Pilipinas, mamulat sana tayo sa katotohanan na itong Pilipinas, kaharian ito ng Diyos. Hindi ito kaharian ng isang pamilya. Hindi ito kaharian ng isang clan. Hindi ito kaharian ng mayaman. Hindi ito kaharian
ng kahit sinong prominent na pamilya dito sa Pilipinas. Kaharian ito ng mga anak ng Diyos. Kaya nga, sinabi ni Panginoong Jesus, Lucas 6:20, mapalad kayong mga dukha dahil inyo ang kaharian ng langit. Itong Pilipinas, kaharian nating ito. Tayong mga dukha. Dahil tayo po ay bubusugin po ng Diyos sa kanyang kayamanan at sa pamamagitan po ng dibino gobyerno. Yan po yung programa. Hindi po yung isang foundation, hindi po yung isang organisasyon lang yung magpakain ng bansa. Hindi po. Hindi idadaan dyan sa isang organisasyon, sa isang foundation, sa isang upang ipatupad yung humanitarian. Hindi po dadaan niya. Gobyerno mismo. Gobyerno ng Diyos yung magpapakain ng mga Filipino. Kaya nga sinabi po dyan ni Panginoong Jesus, give us this day our daily bread. Ihatag ka namo ang among kalanon matag adlaw. Sinong magbibigay ng pagkain bawat araw sa mga tao? Yung batas ng Diyos, yung gobyerno ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus, thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Here in the Philippines as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Dahil yung mag-provide ng lahat ng pangangailangan ng mga Filipino, gobyerno po ng Diyos. Dahil yan po yung reward ng Diyos. Mana po yan ng mga anak ng Diyos sa pamamagitan po ng hari. Sa pamamagitan po ng kanyang anak. Matutupad po lahat po ng pangako ng Diyos noong unang panahon pa mula kay Adan, kay Seth, Enos, Kainan, Maharid, Enoch, Matusalam, Lamik, Noe, hanggang po ngayon sa ating kapanahonan ngayon. Matutupad yung lahat ng pangako ng Diyos na yan. Dito po yan sa Pilipinas mangyayari. At yung tutupad dyan, yung hari ng Diyos na uupo dito sa Pilipinas bilang hari ng bansang Pilipinas. At dyan po, matatanggap po ng mga anak ng Diyos yung lahat ng pangako ng Diyos at lalong-lalo pa yung pinakapangako po ng Diyos, everlasting life. Maliban sa kaharian. Maliban sa kaharian po mga kapatid. Dahil kung titingnan po natin, ito po yung role po ng anak ng Diyos sa kanyang paghari. Basahin natin. 1 Corinthians or unang mga Korinto, Kapitulo 15. Okay? 1 Corinthians chapter 24 chapter 15 verse 24, 25 hanggang 26. Sabi po niya dito. Basahin ko sa Bisaya at pipilitin kong matranslate po sa Tagalog. Magandang hapon kay Bishop Artemio Makiso. Maraming salamat sa panonood sa ating programa. At kay Ma'am Romana Cadavero, magandang hapon po, Ma'am. Okay, so daghan minaminaw nimo pastor, padayon pastor. Asa mo dapit na mina, Ma'am, kay para mabanggit po natin. Okay, but anyway, maraming salamat sa kasamahan po ni Ma'am Romana Cadavero. Parang nasa dito po sila sa Double Sur area. Magandang hapon po, Ma'am. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Kay Brother Ambrosio. Okay, magandang hapon po mga iyo family dyan dito po sa Davao City. Dyan po sa barangay Rolling Hills. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. 1 Corinthians chapter 15 verse 24 hanggang sa 26. Basahin ko sa Bisaya. Okay? Og unya magaabot ang katapusan, inigtugyan na niya sa gingharian ngadto sa Dios ug Amahan. Tapos niya mawagtang ang tanang pamunuan ug tanang kamanduan sa kagahom. Ug kagahom. Kay kinahanglan magahari siya hangtod nga ang tanang mga kaaway niya igabutang na niya diha ilalom sa iyang mga tiil. Ug ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon.
Now, this is the purpose, one of the purpose. Bakit yung anak ng Diyos maghahari dito sa bansang Pilipinas? Upang yung lahat ng kaaway ay mailalagay lahat sa kanyang talampakan at pagkatapos niyan, maturn-over niya sa dakilang Ama yung kaharian. Basahin natin sa Tagalog. Okay? 1 Corinthians chapter 15 verse 24. Dahil yan po yung katuyuan. Bakit palagi nating sinisigaw yung dibino gobyerno sa Pilipinas? Dahil upang yung lahat ng kaharian, lahat ng mga kasuklam-suklam sa harapan po ng Diyos, magiging lalong-lalo na po yung lahat ng kaaway. Kaya nga sinabi po ni Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, sa mga taong ayaw sa aking paghahari, dalhin po ninyo sa aking harapan at papatayin. Okay? Mayroong kaaway, maraming kaaway mga kapatid sa kanyang paghahari. Ito po yung sinabi niya. Verse 24, kung magpagayoy, darating ang wakas, pagkaibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama, pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. At ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Ito po yung isa sa rason bakit yung anak ng Diyos maghahari dito sa Pilipinas upang lilipulin yung lahat ng kaaway at yung katapusang kaaway na lilipulin yung kamatayan. Bakit po kamatayan? Dahil pagdating po ng anak ng Diyos, ipapatupad yung batas ng Diyos. Kapag yung lahat ng Filipino ay susunod sa batas ng Diyos, ay magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan at yung kamatayan ay matatapos na yung kanyang tunglo sa bawat buhay ng mga Filipino. Dahil sinabi po ni Panginoong Hesus sa isang batang mayaman, kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, bantayan mo yung mga kautusan. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig bakak. Yan po yung utos upang siya'y makapasok sa everlasting life. At sinong magpapatupad sa kautusan na yan? Yung hari lamang yung magpapatupad sa kautusan. Yan po yung katapusang buntogon niya ang kamatayon. Mawala po yung kamatayan kapag yung mga Filipino susunod sa batas ng Diyos. Dahil sa pamamagitan po ng batas, sa pagkasala ni Adan sa batas ng Diyos, pumasok yung kamatayan. Upang mawala itong kamatayan, kinakailangan din tayong mga Filipino susunod sa kautusan ng Diyos upang mawala itong kamatayan at manumbalik yung buhay na walang hanggan. Yan po yung programa ng dibino gobyerno. Hindi lamang kayamanan. Hindi natin pinapakailaman yung gumagalaw ng kayamanan ngayon. Ang sa atin lang, sana mamulat muna sila sa katotohanan na bago nila galawin yung kayamanan, mauna munang maitayo yung dibino gobyerno. Dahil yan po yung reward sa mga taong magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Idaragdag na po yan yung kayamanan upang ma-enjoy po ng mga Filipino. Makasama po nila yung Kristo sa paghahari sa loob ng 1,000 taon. With everlasting life and with everlasting wealth. Package na po yan, mga kapatid. Kapag upo na po yung hari sa kanyang trono, nandyan na po yung batas, ipapatupad na po yung batas. Okay? Nandyan na po, susunod, papasok na po yung divine wealth.
At yung lahat po ng Filipino, magkakaroon po ng kayamanan na yan. At para ma-enjoy po ng mga Filipino yung kayamanan na yan, habang buhay, bibigyan sila ng Diyos ng everlasting life kung susunod ka sa batas ng Diyos. Dahil sinabi po ni Panginoong Hesus, ang yawa, ang dyablo pumarito, nagnakaw, pumatay, gumiba. Pero yung anak ng tao ay pumarito upang bigyan po tayo, okay, ng buhay at kasaganaan sa buhay. Basahin natin. Basahin natin sa John chapter 10, verse 10. Juan, versikulo 10. Okay? Ang kawatan muanha aron lamang sa pagpangawat o sa pagpatay o paglaglag. Ako mianhi aron makabaton ka og kinabuhi og sa pagpakabaton niini sa madagayaon gayud. Yung Satanas pumarito, sabi niya. Basahin natin sa Tagalog muli. Pumarito po yung diablo upang magnakaw. Okay? Upang magnakaw. Upang gibain yung lahat ng programa ng Diyos. At lalong-lalo na, upang pumatay. Hindi pumatay ng physical hanggat hindi ipinagkaloob sa Diyos sa kanya yung pagpatay sa physical. Hindi magagawa ni Satanas pumatay sa tao. Maliban lang kung ipagkaloob po ng Diyos. Kagaya po kay Job. Hindi nagalaw ni Satanas si Job hanggat hindi pinayagan siya ng Diyos. Ang magawa lang po ni Satanas, okay, magnakaw. Nakawin niya yung kaisipan mo. Sabi niya, huwag kang maniwala dyan sa DGP. Si pastor lang yan. Hindi yan mangyayari. Hindi yan totoo na dito sa Pilipinas yung kaharian ng Diyos. Nandoon yung kaharian ng Diyos. Nandoon unahan sa kabituunan. Lampas pa doon sa Mercury. Lampas pa doon sa galaxy. Huwag kang maniwala sa DGP na nandito lang po sa Pilipinas yung kaharian. Pinatay yung paniniwala at pananampalataya. Ninakaw yung privilege mo sanang makarating sa kaharian ng Diyos. Okay, basahin natin dito. John chapter 10, verse 10. Sa Tagalog, basahin natin. Hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Pagdating po ng hari, pag-upo po ng hari sa kanyang kaharian, hindi na po makapurma yung dyablo. Okay? Hindi na po makapurma yung dyablo. Matatapos na po yung kanyang trabaho. Matatapos na po yung kanyang trabaho. Pag-upo po ng hari, dahil yung hari po magbigay ng kasaganaan sa buhay ng bawat Filipino. Kasaganaan. Okay? Nandyan na po yung prosperity. Nandyan na po yung kapayapaan. Nandyan na po yung kasaganaan. Nandyan na po yung kaunlaran. Okay? Nandyan na po lahat yung kaligtasan. Dahil lilipulin po ng hari ang lahat po ng kaaway, maging ang kamatayan. Papaano niya malilipol yung kamatayan? Sa pamamagitan po ng dibino gobyerno. Na yung lahat ng Filipino susunod sa kautusan ng Diyos upang manumbalik yung everlasting life. Sa panahon po ni Adan, sa panahon po ni Eva, na naputol po habang yung Panginoong Diyos ay nagpahinga. Habang yung Panginoong Diyos ay nagpahinga, si Adan at saka si Eva sumuway po sa kanyang mga kautusan. Sumuway po si Adan at saka si Eva. Maraming salamat sa tubig. Okay? Sumuway po si Adan at saka si Eva sa kanyang kautusan.
At doon po naputol yung programa ng everlasting life. Dahil sumuway si Adan, sumuway si Eva sa kautusan ng Diyos. Ngayon, upang manumbalik yung everlasting life na yun sa ating kapanahonan ngayon, kinakailangan hindi na sumuway yung mga anak ng Diyos sa kautusan, bagkus susundin yung kautusan upang manumbalik yung buhay na walang hanggan. At yung magpapatupad yan, hindi si pastor, hindi si reverend, hindi si bishop, hindi si pare, hindi si simbahan yung magpapatupad yan. Yung hari yung magpapatupad yan. Dahil yung batas na yan, magiging saligang batas ng bansang Pilipinas. At yung lahat ng mga Filipino susunod sa batas na yan upang sila'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung programa ngayon ng Dibino Gobyerno na ipabalik muli yung batas ng Diyos upang manumbalik yung buhay na walang hanggan. Yan po mga kapatid. Hindi manumbalik yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan lang sa pagtanggap mo sa Panginoong Hesus sa iyong puso. Hindi ganon. Wag niyong isipin na wala ng saysay, wala ng bisa yung kautusan. Dahil yan po yung purpose bakit pinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus doon sa Israel upang ipatupad niya yung batas na yan. Upang yung buong bayang Israel manumbalik sa Diyos sa pamamagitan sa pagsunod sa kautusan na yan. Upang manumbalik yung everlasting life. Yung naputol panahon ni Adan. Kaya lang hindi pinalad si Panginoong Hesus doon at ipinako siya sa cross. Now, dito na ngayon po yan sa Pilipinas pangyayari. Dito po yan sa Pilipinas mangyayari. Yung kanyang unfinished business sa Israel, itutuloy po yan dito sa Pilipinas. Kaya wag mong sabihin na wala ng bisa, wala ng saysay yung kautusan ng Diyos. Basahin nga natin. Mateo chapter 5 verse 17. Ito po yung pagkasabi mga kapatid. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. 19. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro na gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Dapatwat ang sinumang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Kung sino mang pastor or reverend or religious leaders na nagsasabi na wala ng bisa yung kautusan, magiging wala silang saysay sa kaharian ng Diyos. Sino mang nagsasabi na wala ng saysay yung kautusan, wala ng bisa yung kautusan dahil nandito na po tayo sa grasya. Disgrasya talaga yung labas. Sino mang nagtuturo na wala ng bisa yung kautusan, magiging, sabi niya dito, verse 19, tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Pinakaubos sa gingharian. Mo'y pinakaubos diha sa gingharian sa Diyos. Kanang nagsangyaw nga wa nay bisa ang batas ng Diyos. Wa nay bisa ang balaod dahil grasya na. Yan po yung purpose bakit pinadala ng Ama yung kanyang anak na si Jesus upang ipatupad yung batas na yon. Upang yung batas na yon yung magbibigay daan sa kanila upang manumbalik yung everlasting life kapag susundin nila yung batas. Hindi sinabi ni Jesus na tanggapin niyo ako, magkaroon na kayo ng everlasting life.
Doon po niya sinabi, sino mang tatanggap sa kanya hindi malaglag apan makabaton o kinabuhing walay katapusan. Saan siya tanggapin? Sino mang tatanggap sa kanya, saan siya dapat tatanggapin? Sa puso? Sa isipan? Doon siya dapat tatanggapin sa bansang Israel upang magiging hari sa Israel. Yun po yung paraan ng pagtanggap sa kanya. Tatanggapin nila na siya ay magiging hari sa Israel upang manumbalik yung buhay na walang hanggan sana sa kanyang kapanahonan. Pero dito po sa Pilipinas na po mangyayari yan. Sino mang maniniwala sa DGP, sino mang maniniwala sa Dibino Gobyerno ng Pilipinas, hindi tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng Diyos, bagkos mayroon pong malaking espasyo para sa kanila dyan sa kaharian ng Diyos, at maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon dito sa bansang Pilipinas. Maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon sa masaganang buhay, sa mapayapang buhay, sa hamugaway nga buhay at buhay na buo na mayroong kaligtasan, at yung kaligtasan na yan, buhay na walang hanggan. Kaya hindi po tayo nakatutok sa divine wealth. Hindi po tayo nakafocus sa divine wealth. Dahil yung DGP mayroong sariling backup na divine wealth. Okay? Hindi po tayo nakafocus doon sa kayamanan ng iba't ibang grupo. Ang DGP hindi po nakatingin sa kayamanan ng iba't ibang grupo dyan na mayroon kayong mga bankers. Dahil ang DGP mayroong sariling backup. Dahil yan po yung kayamanan po ng Diyos. At yan po yung gagamitin ng Dibino Gobyerno upang makarating lahat yung programa ng Diyos sa bawat Filipino na nangangailangan po ng totoong kapayapaan, totoong kasaganaan, at totoong kaunlaran sa pamumuhay. Kaya mga kapatid, hindi po ako galit sa aking pananalita. Hindi po tayo nananakot. Sinasabi po lang natin yung katotohanan. Kaya ito po yung ating palaging panawagan sana. Dumating na sana itong mensahe ngayon sa ating mahal na Pangulo, na dapat seryosohin na po niya yung programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Seryosohin na sana ngayon ng ating mga government leaders yung programa ng Diyos dito sa Pilipinas bago pa dumating sa kanila ang kasuklam-suklam na hatol ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya nga sinasabi dyan, Ecclesiastes chapter 12, alalahanin sana nila yung kanilang Creator bago dumating pa yung malaking kapahamakan sa kanilang buhay. Basahin nga natin. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Na sana po ito'y maintindihan po ng ating mga government leader bago sila sisingilin po ng Diyos. Dapat maintindihan na po nila yung programa ng Diyos dito sa Pilipinas. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga masamang taon ay lumapit pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Bago ang araw at ang liwanag at ang buwan at ang mga bituin ay magdilim at ang mga alapaap ay magsibalik sa pagkatapos ng ulan. Kaya habang may panahon pa kayo dyan, manumbalik kayo sa Diyos. Dahil kapag matisod lang kamo, mapandol lang mo diha. Pag mapandol mo, dugo-dugo inyong baba. Mamukmo. Basi pag-abot dito sa kuwan, ba na. Ingno na po dayon, hay, salamat. Magkita na gid mo sa Diyos sa langit. Okay? Kaya yung ating panawagan ngayon,
sa ating mahal na Pangulo. Seryosohin na yung programa ng Diyos dito sa Pilipinas. Sa ating mga government officials, seryosohin na nila yung programa ng Diyos dito sa Pilipinas. Dahil walang bagay na kanilang mga ginagawa, walang bagay na natatagong ginawa na hindi maihahayag. Ang halos lahat po ngayon, dahil panahon na po ito ngayon ng paglilinis po ng Diyos. Panahon na po ito ng exposure po sa lahat po ng mga bagay na hindi na po naaayon sa programa ng Diyos. Basahin nga natin, Lucas 12, chapter 12. Kung Ecclesiastes chapter 12, ngayon, Lucas chapter 12, basahin natin. Sabi niya dito, verse 2, dapat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at matatago na hindi malalaman. Kaya ang mga anumang sinasabi ninyo sa kadiliman ay maririnig sa kaliwanagan. At ang sinalita ninyo sa bulong, sa mga silid ay ipagsisigawan sa mga bubungan. Kaya wala ng confidential. Wala ng confidential na mga dyan, may siwalat po yan. Dahil ang Diyos na mismo po yung mag-expose. Kaya yung itong mga ginagawa ngayon sa ating government na hearing, itong mga flood control, okay? Itong mga nangyayari ngayon na mga hearing po sa mga pondo ng gobyerno na mas malaki pa po. Kasi, ang nangyari kasi dyan, halimbawa ngayon, yung isang barangay humingi po ng project na gym, okay? Covered court sa kanilang barangay, humingi po. Walang pera si mayor, walang pera si congressman, walang pera po doon si governor. So, sino magbigay sa kay kapitan ng budget? Siyempre, galing po doon sa taas. Galing po doon sa taas yung budget na yan. Kasing laki po ng bola ng basketball, yung kasing laki po ng budget. Pero yung budget na yun, hindi po yan diretso doon sa kay kapitan. Dadaan po yan doon sa mga higher official. Okay? Dadaan doon kay senador. So yung bola na budget, makukuhaan. Magiging bola na lang po ng volleyball. Dadaan naman po doon sa kay congressman, makukuhaan din, magiging bola na lang po ng sipak takraw. Okay? Pagdating naman doon kay gobernador, makukuhaan naman din. Kasing bola na lang po ng tennis or yung tawag nito, yung lawn tennis. Pagdating naman po doon kay mayor, makukuhaan din. So, magiging, na lang, bola ng pingpong. Pagdating naman doon sa barangay, kukuha din si kapitan. So, yung bola na budget na naibigay mula sa taas, pagdating po doon sa project, parang Jolene na lang kalaki. Kasing laki na po ng mata ng isda. Okay? Kaya yung project na hinihingi po na covered court, pagdating na lang doon sa barangay, waiting shed na lang or prop, hindi pa matapos-tapos. Ganun po yung sistema. Yan po yung gusto po ng Diyos babaguhin na sistema. Dahil madali tanggalin ang korupsyon. Madali tanggalin yung korupsyon sa Pilipinas. May nagtanong sa akin, Pastor, bakit mo nasasabi yan na madali tanggalin yung korupsyon? Madali lang. Napakadali tanggalin yung korupsyon sa Pilipinas pag divino gobyerno na. Okay? Napakadali tanggalin yung korupsyon sa Pilipinas pag ma-implement na po yung divino gobyerno. Kaya nga, babaguhin Babaguhin yung sistema. Babaguhin yung sistema. Dahil yung sistema ngayon mula kay President Aguinaldo noon hanggang ngayon sa ika-17 president po natin,
Hindi naman natin sinasabi na masama sila. Yung, kumbaga, yung sistema noon sa kapanahonan po nila hanggang ngayon, sistema po ng government ni Saul. Saul, ni Haring Saul. Ano po yung Saul po? Yung meaning po ng Saul, S-A-U-L, Spirit allowed unjust leader. Spirit allowed unjust leader. Kaya mula po kay Aguinaldo hanggang sa kapanahonan po natin ngayon, ini-allowed po ng Espiritu yung mga klaseng leader na yan na hindi pa binigyan ng kaalaman upang ipatupad yung banal na gobyerno sa Pilipinas. Kaya the Spirit allowed unjust leader. Kaya hinihintay po natin ngayon yung sistema po ni David. Dalawa po kasi yan. Sistema ni Saul at sistema ni David. Yung sistema po ni David, divine authority, very important dominion. Yung batas po, yung banal na gobyerno. Yun po yung importante na maipatupad po sa ating bansa. Banal po na gobyerno. Yan po yung dalawang sistema sa kaharian. Sistema ni Saul, dahil si Saul po hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos, hindi sumusunod sa kalooban po ng Diyos. Kaya kinuha yung kaharian sa kanya at ibinibigay sa kanyang kapitbahay. Matod pa ni Samuel, ang gingharian kuhaon kanimo og igahatag sa silingan nimo nga mas maayo pa kanimo. Kaya ito ngayon mangyayari po sa Pilipinas. Darating na po yung implementation po ng dibinong gobyerno. Kaya hinintayin lang po natin yung galaw ng Pangulo. Dahil itong galaw ng Pangulo ngayon na ini-expose na po yung mga anomalya sa gobyerno, this is the work of the Spirit. Kaya dahil yung Espiritu ng Diyos, ginagabayan na po yung ating Pangulo. Protected po siya ng Diyos. Kaya lahat po ng galaw niya ngayon, ini-expose po yung mga anomalya, yung mga corruption sa ating bansa, sa ating mga leader, dahil dahan-dahan na pong nililinis po ng Espiritu ang bansang Pilipinas. Patungo na po tayo sa pagpapatupad po ng dibinong gobyerno. Kaya yun ang programa ng DGP. Kaya sa mga nagtatanong diyan, mga nagsasabi na hindi mangyayari yung DGP kapag hindi makukuha yung kayamanan, hindi po mga kapatid. Mas hindi mangyayari yung kayamanan hanggat hindi maitupad yung dibinong gobyerno. Mas hindi mo makuha yung kayamanan. Mas hindi mo mapirahan yung sinasabi mong kayamanan kapag hindi ma-implement yung dibinong gobyerno. At sa lahat-lahat po ng claimant, mas hindi mo makukuha yung kayamanan na yan hanggat hindi ma-implement yung dibinong gobyerno. Dahil sinasabi ko kanina, hindi ibibigay ng iba't ibang bansa yung kayamanan na nandoon sa kanila. Hindi nila isuko kapag wala silang assurance na banal na po yung gobyerno sa Pilipinas. Dahil yun po yung kanilang pag-asa na sila'y makarinyo sa pangungutang sa pamamagitan po ng global reset. At yung magre-reset niyan, dibinong gobyerno. Sa pamamagitan po ng dibinong gobyerno, i-reset po yan ng Panginoong Diyos. Dahil yung may-ari ng kaharian, Panginoong Diyos, at yung may-ari ng kayamanan, Panginoong Diyos. Hindi po kahit sino-sinong nagsasabi dyan, ako lang yung may-ari, ako lang po yung masunod, ako yung may-ari ng Pilipinas, ako po yung may-ari ng account na yan, lahat po ng account, halos sa kanya na po. Sa kanya na po yung sole signatories, siya na po lahat. Kaya nga sinasabi ko, magtira ka naman sa Diyos, huwag mong angkinin lahat. Dahil yung umaangkin sa lahat ng mga bagay na hindi niya pagmamay-ari, Satanas lang po. Yung umaangkin ng mga bagay na hindi naman niya pag-aari. Satanas lang. Kaya magtira ka naman sa Diyos. Huwag mong angkinin lahat na ikaw lang yung tagapagmana, ikaw lang yung makakuha, mahiya ka naman at magtira ka sa Diyos. Huwag mo angkinin lahat. Pati buhay mo baka kunin po yan ng Diyos.
Dahil ang Diyos ang may-ari, ang Diyos ang masusunod. May programa ang Diyos. Hindi yung programa nyo dyan yung masusunod na hindi naka-align sa programa po ng Diyos. Kaya sana magbago na po yung mga naniniwala na sila lang po yung makakuha. Walang iba. Sila lang po yung soul signatories, wala nang iba. Sila lang po yung makapunta doon, wala nang iba. Baka pagpunta mo doon, hindi na makabalik. Kaya nga mayroong nagsabi sa akin noon, sabi niya, Pastor, siya lang po yung makapirma sa kayamanan dahil siya po yung pinapasukan po ng spiritual wonder boy at white spiritual boy. Siya lang po yung makapirma doon. Walang problema. Ang tanong dyan pagdating doon, kapag hindi papasok yung espiritu na yan, kapag hindi papasok yung espiritu na yan, anong gagawin mo pagdating doon? Nga, tulala ka. Kaya sa lahat ng mga nagsasabi na sila lang po yung mga kasi mayroon silang mga backer, magtuon sa programa ng Diyos, magtuon sa divino gobyerno. Bago mo ipagyabang na kayo lang po yung makakuha dyan. Magtuon muna tayo sa batas po ng Diyos kung papaano ipapatupad at papaano pangalagaan itong bansang Pilipinas. Pag-aralan muna natin. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating kapatid na si Brother Alan Docio Tio, na nag-aaral po sa programa po ng Diyos, sa Divino Gobyerno po dito sa atin po, sa loob po ng 7 araw. Kaya congratulations sa ating kapatid na Alan, Brother Iboy, na survive niya po yung 7 days na pag-stay dito upang matuto sa programa ng Diyos. Marami pang mga bagay na dapat matutunan ng bawat Pilipino. Hindi naman lahat natin masasabi dito sa social media, hindi naman lahat natin maihayag dito. Pero sa mga bisita po natin nakarating ng mga nakarang linggo, dyan po kay Brother Apo Busco, all the way from Masbate, magandang hapon at maraming salamat sa pagbisita po dito sa ating opisina po sa Divino Gobyerno ng Pilipinas. Galing pa po siya ng Masbate, pumunta lang talaga dito sa DGP upang ihatid yung mensahe, ihatid po yung mga mensahe galing po doon sa kanila. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng kasamahan ni Apo Busco dyan po sa Masbate City. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Ma'am Maria David din po dyan sa Masbate. Magandang hapon din. Kay Lumang Laan Lasir, dyan din po sa Dimasalang, Masbate, magandang hapon. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy pong tumatangkilik at sumusubaybay sa ating programa. Kaya medyo tumaas na siguro yung aking oras. No, anong oras na ba tayo ngayon? Ay, nako. Maaga pa. Mahaba-haba pa pala yung pag-uusapan natin. 5:12 yung ating oras. Sino po dito yung ating mga... Okay, kay Brother Leopoldo Sabas Hamon. Sir, magandang hapon. At kay Julabs, magandang hapon din. Diyan po sa mga kasamahan natin dyan sa grupo po ni Mother Emerenciana sa Digos, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Ma'am Lorina Sukbot, dyan po sa Apayaw or Kalinga, magandang hapon din po sa inyong lahat. Okay, sino pa dito? Kay Ma'am Maricel Abueva, magandang hapon ma'am at maraming salamat po. Okay, sino po? Okay. So marami palang nag-comment dito, hindi ko nabasa kasi hindi ko na-scroll pababa. So tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Kaya sa mga nagtatanong po sa atin paano ipatupad yung Divino Gobyerno. Alam po ng hari kung paano po, ano po yung kanyang gawin. Hindi po natin pinangungunahan po yung hari na uupo. Okay?
Yung uupo po na sa Pilipinas, lalaki, hindi babae. Kung mayroong kukoronahan sa Pilipinas, lalaki, hindi babae. Dahil yung uupo dyan po sa trono ng hari, lalaki po. Kaya walang babae na uupo sa Pilipinas bilang mamuno sa bansang Pilipinas. Tapos na po. Lalong-lalo na po yung ating mahal na Pangulong BBM, siya po yung magiging panghuling Pangulo sa bansang Pilipinas. At susunod na po yung hari po ng Diyos. Dahil yan po yung pattern Yan po yung pattern. Panglabing pitong presidente po yung ating Pangulo. At yung ating bansang Pilipinas, 17 regions na po ang ating bansa. Dahil yan po yung 17, yung 17, yan po yung 7 ulo at 10 sungay sa Pinadayag o Revelation chapter 13 verse 1. Na yung dambuhalang hayop, mayroong 7 ulo at 10 sungay. Pilipinas po yung dambuhalang hayop na yan. Pilipinas yung dambuhalang hayop na nagkakaroon po ng 7 ulo at 10 sungay. So yung sungay po dyan, mga hari po yan. At dito sa Pilipinas, hindi kasing, kumbaga, hindi mga hari yung katawagan nila. Parang mga hari. Dahil Pangulo po yung kanilang katawagan. Pero darating po, after ng 17 president, doon mag-uumpisa po yung katawagang hari sa Pilipinas. Magiging hari siya ng mga hari. Paano siya hari ng mga... Yung pagtawag sa kanya na hari ng mga hari, hindi ibig sabihin na maraming hari sa Pilipinas upang tawagin siyang hari sa mga... Isa lang po yung hari sa Pilipinas. Isa lang yung hari sa Pilipinas. Papaano siya tatawaging hari ng mga hari? Kapag yung ibang bansa, magiging kabahagi na po sila ng dibino gobyerno sa Pilipinas. Yung iba't ibang bansa, kapag susuko na po yan sila sa Pilipinas upang ipatupad din yung batas ng Diyos sa kanilang bansa, diyan po magiging hari ng mga hari, yung hari ng Pilipinas. Pero kung sabihin mong tatawagin siyang hari ng mga hari dahil maraming hari sa Pilipinas, hindi po ganun. Siya po yung magiging hari sa lahat po ng mga hari sa buong mundo. Kaya kung babasahin po natin sa Isaiah chapter 42, ito po mga kapatid, siya po ay tumawag. Basahin nga natin. Isaiah chapter 42. Sabi niya, Ah, 41 pa, sorry. Chapter 41. Sabi niya dito, paghilom kamo sa tumbangan ko, o mga pulo. Okay, mga pulo sa dagat yan eh. Ug ang mga katawhan, pabag-uha sa ilang kusog, paduula sila. Unya, pasultia sila. Managtigom kita sa tingob aron sa paghukom. Kinsay nagpatindog og usa gikan sa silangan nga ang iyang gitawag diha sa pagkamatarong ngadto sa iyang tiil. Gitawag niya ang mga nasod sa iyang atubangan og gihimo siya nga pangulo ibabaw sa mga hari. Okay? Magiging pangulo siya sa ibabaw sa mga hari. Magiging hari siya sa lahat ng mga hari, mula sa mga hari sa iba't ibang bansa. Hindi hari sa mga hari na hari lang dito sa Pilipinas. Kasi yung iba, yung akala nila maraming hari na maghahari sa Pilipinas at yung totoong hari na anak ng Diyos tatawaging hari ng mga hari. Hindi ganoon.
Doon tayo sa realidad. Okay lang kung relihiyon na grupo. Kasi halos lahat ng mga katawagan doon na lalaki, hari at saka reyna. So yung leader tatawagin talagang hari ng mga hari. Pero pagdating sa Pilipinas, mga kapatid, hari ng mga hari ang Pilipinas dahil yung lahat-lahat po ng mga bansa sa iba't ibang bansa, yung hari sa iba't ibang bansa, luluhod. Kaya sabi niya po dito, basahin po natin sa Isaiah chapter 41. Magsitahimik kayo sa harap ko, o mga pulo, at mga bagong lakas ang mga bayan. Magsilapit sila, saka magsalita sila. Tayo'y magsilapit na magkasama sa kahatulan. Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan na kanyang tinawag sa katwiran, sa kanyang paanan? Siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya at pinagpuno niya siya sa mga hari. Kanyang ibinigay sila parang alamok sa kanyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kanyang busog. Ganon po yung pagkahari ng mga hari sa hari ng Pilipinas. Dahil ang Pilipinas yung mangungunang bansa sa buong mundo sa pamamagitan po ng dibino gobyerno. Hindi sa pamamagitan ng kahit anong gobyerno dyan. Dibino gobyerno. Kaya nga, sinasabi ko noon, ang Pilipinas magiging federalism. Magiging federal state ang bansang Pilipinas. Kung saan ang bawat region magkakaroon ng leader at ipapatupad yung spiritual and material. Ipapatupad yung batas ng Diyos. Kaya palagi nating sinasabi, Diyos at bayan. Magkakaroon na po ng ugnayan ang Diyos at bayan dahil yung batas ng Diyos ipapatupad na po natin sa bawat bayan sa bansang Pilipinas. Ganun yung programa ng Dibino Gobyerno. Natatawagin siyang hari ng mga hari. Hindi lamang hari, kasi sabi nila mayroong hari sa Luzon, mayroong hari sa Visayas, mayroong hari sa Mindanao. Kaya yung totoong hari, so 4 na silang hari. At tatawaging hari ng mga hari. Hindi ganon. Hindi ganon. Kaya nga si Hari Nabucodonosor, tinatawag siyang hari sa mga hari. Dahil yung lahat ng mga hari sa iba't ibang bansa, kanyang sinasakupan. Maging ang hari sa Jerusalem, maging ang hari sa Ehipto, maging ang hari sa Syria, sa iba't ibang bansa, nagiging sakop po ni Haring Nabucodonosor at doon siya tinawag na hari ng mga hari. Yun ang paraan sa pagkahari ng mga hari. Dahil itong hari ng mga hari na maghahari sa Pilipinas, sinasabi po niya, Revelation chapter 19 verse 16, ito po yung sinabi dito. Dito po tayo mga kapatid. Ilang minuto na lang, 5 minutes na lang po. Verse 16, sabi niya dito. Basahin natin, umpisahin natin po sa verse 13. At siya'y naramtan ng damit na winisikan ng dugo at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos at ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangangaramtan ng mahahalagang linong maputi at dalisay at ang kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng mga kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at ang kanyang hita
Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kailan siya tatawaging hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon? Kapag masasakop na po niya ang iba't ibang bansa. Bago pa siya matatawag na hari ng mga hari. Pero kung dito lang po sa Pilipinas, siya lang po yung nag-iisang hari. Walang maghari-hari na uban. Walang maghari-hari na relihiyon. Walang maghari-hari na mga religious leaders. Walang maghari-hari na mga spiritual leaders. Sa ngalan po ng Divino Gobyerno, sa ngalan po ni Jehovah, isa lang po yung hari sa Pilipinas. Ang lahat po ng naghari-hari, umaangkin na sila yung hari. Malulusaw po yan sila. Malulusaw po yan sila sa pamamagitan po ng batas ng Diyos. Malulusaw po yung lahat po ng mga spiritual groups na hindi maniniwala na itong Pilipinas, kaharian ng Diyos. Lalong-lalo na po sa iba't ibang mga religious leaders na pilit po alisin itong Pilipinas at dadalhin po doon sa kaulapaan. Yung ganong mga paniniwala, mga kapatid, maniwala kayo. Yun po yung ninakaw ni Satanas. Ninakaw po na kaisipan. Kinuha po yung privilege na dito makasama mo yung Kristo sa lupa. Dahil nalihis po. Dahil nandoon papunta sa unahan sa kabituunan. Kaya, yun po yung programa ng Divino Gobyerno. Hindi po tayo, uli-ulitin ko, hindi po tayo dito ng mga kayamanan. Okay? Dahil ang DGP mayroong sariling kayamanan, mayroong sariling backup yung DGP para po sa operation po ng Divino Gobyerno. Kaya huwag niyong isipin doon sa inyong mga lugar na baka ito po yung magagamit po ng DGP na backup. Hindi po. Mayroong sariling backup ang DGP. Nakaabang na po yan lahat. Ready na po yan lahat, mga kapatid. Mayroon po tayong Divino Gobyerno. Mayroon po tayong Divine Wealth. Mayroon po tayong backup. Kaya ito yung challenge ko sa lahat po ng gumagalaw po ngayon ng Divine Wealth. Hindi nyo magalaw yan. Maniwala kayo kapag hindi magiging divino yung gobyerno natin. Dahil walang gobyerno na susuporta dyan. Dahil aagawin yan ng gobyerno. Pero kapag divino gobyerno na, yan po yung ating proteksyon dito sa bansang Pilipinas. Mga kapatid, maraming salamat. Sa ngalan po ng Divine Government of the Philippines, maraming salamat po sa mga nanonood po sa atin. Sa ngalan po ng ating dakilang lumikha na si Jehovah, lahat po ng papuri ay ibibigay po natin po sa Kanya. Kaya ito po yung ating palaging hangad, palaging panalangin na sana po yung ating mahal na Pangulo makarating na po sa Kanya yung seryosong panawagan na ito na hanapin na po niya yung programa ng Diyos, yung Divino Gobyerno dito po sa Pilipinas. Kaya maraming salamat sa mga nanonood po sa atin kay Magdalena Dumaog. Amen. Okay? So, amen talaga. Hindi yung tawag nito. So, okay, kay Silangan Bayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Kay Madam Raquel Cabo Verde, maraming salamat din. Kay Ma'am Maricel Abueva, maraming salamat po. Kay Julabs, maraming salamat bro. Kay Ma'am Lorena Sukbot, maraming salamat. Kay Brother Leopoldo Sabas Jamon III, magandang hapon at maraming salamat. Kay Ma'am Romana Cadavero, maraming salamat. Kay Brother Artemio Makiso, magandang hapon po at maraming salamat. Kay Sir Danny Basiwa, magandang hapon din at maraming salamat. Kay Brother Rio Ambrosio, magandang hapon, maraming salamat. Kay Brother Oliver Suelio, maraming salamat din. Salamat po, salamat sa panahon na sinamahan niyo ako sa mga ilang araw, ilang tawag nito, ilang oras. Kay Brother Florencio Ardaniel, dyan po sa Vegan, magandang hapon at maraming salamat. Sino pa dito? Kay Pastor Boy sa Plahillo, Pastor, maraming salamat.
Kay Stephanie Dumaog, maraming salamat din. Sa mga viewers po natin na hindi ko po nabanggit inyong mga pangalan, hindi ko ba nabasa po yung mga comment, pasensyahan nyo na po. Naway aking dalangin na pagpalain po kayo ng ating dakilang lumikha na si Jehovah. Kaya habang may panahon pa po tayo, dito sa mundo at dito po sa Pilipinas, hanapin po natin yung programa ng Diyos, yung Dibino Gobyerno. Itong Dibino Gobyerno, hindi mo po maririnig po ito sa simbahan. Wala po ito sa simbahan, wala po ito sa katedral, wala po ito sa iba't ibang kapilya. Ang Dibino Gobyerno. Maririnig nyo lang po dito ngayon sa social media itong programa ng Dibino Gobyerno. So maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. All the glory and honor belongs to our Heavenly Father, Jehovah. So God bless po sa inyong lahat.